Kumustahan ang bayan? Harapan ng katwiran. Tayong kapatid sa naguguluhan. Palarong panalo ang magkakaibigan. Pasasalamat sa kabayanihan. Narito sina Kuya Alan, Ate Pia, at Tito Boy. Ito ang Cayetano in Action with Boy Abunda. Black and white. Black and white. Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Welcome to Cayetano in Action with BA. Maupay ang gabi ng tanan. Ako po si Boy Abunda. Ako naman po ang inyong Kuya Alan. Kakampi nyo sa batas. Ipaglalaban natin ang totoo at patas. Inyong Ate Pia, kampiyon ng kababaihan at kabataan. Handang ipagtanggol ang inyong karapatan. Wala naman ako masabi sa enerhiya ng ating studio audience. Lalo na ng maritim. Marami tayong tatalakay at maraming magaganap ngayon sa ating programa. Kuya Alan, sa ating face-to-face. Kasi alam naman natin ng pandemic, marami po talagang nawalan ng negosyo, nawalan ng hanap buhay, hindi nakapagbayad ng renta. Linggo-linggo ko rin ho silang sinisingil. Laging sabi, wala daw hong trabaho. Ang bahay po namin na tinitirahan, iba-iba na. Ang sabi ko sa kanya, ipaayos mo para maayos yung bayaran ng bahay. Si Nanay Nora naman, Ate Pia. Katulad ng ating mga kababayang OFW, talagang nagsipag, nahiwalay sa pamilya. Nagawa niya yung isa pang napakahirap na bagay na mag-ipon pa. Hulugan to sa isang insurance company. Kalagay dun sa papel ko na makukuha ko na noong January 2019. Nung pumunta ako, ang sabi nila wala pang pera. At marami din tayong mga katanungan na may kinalaman sa marriage, sa relasyon. Ang itatanong ng maritim. Lahat ng ito, pati na rin ang pag-uwi ng premyo at mga regalo. May ilan na mag-uuwi ng 10,000 pesos at iba pang mga regalo. Lahat ng ito ay mangyayari ngayong gabi. Dito lamang sa... May problemang legal ka Yung ba? anak ko, kanya-kanyang 3 years old. Pinaasa niya ako na hindi pala siya buntis. Paano ko po makukuha po yung anak ko pong dalawa? Magkomento o mag-message lang sa aming social media pages. We will assign you a lawyer if you want para nga mag-guide ka. You have a strong claim. Sa batas, wala tayong kawalan. Handang ipagtanggol ang inyong karapatan. Ipaglalaban natin ang totoo at yung patas. Sagot ka ng Cayetano in Action with Boy Abunda. Mama Sang, maraming salamat sa iyong pagdalaw sa amin dito sa Cayetano in Action with BA. Ano po ang iyong inirereklamo? Yun hong paningil ng upa ng bahay. Anong kwento po? Ayun ho ay matagal na din ho sa aking nakatira. Ang pinag-uusapan po natin ay si... Kangkang. Pero hindi maayos ho ang pag-upa nila. Kailan po nagsimula sila mag-upa sa inyo? Mga 2015. Kailan nag-umpisa magka-problema sa pagbabayad po ng upa? Ay lagi-lagi naman ho eh. Pag marami na yung bayarin nila, hindi ko masyado hong napapansin. Ngayon, pag wala na ho akong pera, mapapansin ko ho yung mga paupahan ko. Kasi wala akong pera pambayad sa loan ko eh. Linggo-linggo din ho ang loan ko na binabayaran. Kaya sila, linggo-linggo ko rin ho silang sinisingil. Kaya lang, laging sabi, wala daw hong trabaho. Eh ako naman ho, basta okay yung pera ko, hindi ko naman sila inuobliga masyado. Yun nga lang mga pahuli na, mahina ang kitaan, maulan. Ay di,
sila ho ay lagi kong binawarningan yun. Palagi din ho silang pabalik-balik sa akin. Para mas maintindihan po natin, Mama Sang, ilan po ang inyong paupahan? Ito. Ang may tao lang doon sa ngayon ay 3. Bali, ang walang laman ay 4. Di, ang binabayaran ko ho linggo-linggo ay loan. Yung mga ipinagpagawa ko din ho ng bahay. Mga magkano na ho ang utang nila Kangkang? Nung may lista ko, nasa 100 plus ho. 1,000? Aha. Opo. Marami din ho yung pagpapabarangay ko. Pagka oras ng mapapalisin na, makikiusap. Siyempre, wala ho akong panghulog, tanggapin ko yung bayad niya. O di ay sasabihin niya, magtutuloy-tuloy na naman siya ng pagbabayad. Minsan, dire-diretso na naman hindi ko napapansin na hindi sila nakakabayad. Bali, ano po ang nais yung mangyari ho ngayon? Dapat, pag nagbayad siya, tuloy-tuloy ang pagbabayad niya sa akin. Kasi may pangangailangan din naman ho ako. Dahil ako ho ay may maintenance, magpapaaral pa ako ng bunso kong anak. Tapos ngayon, may tinutulungan pa ho ako na bagong panganak, nakulong ang asawa. Baka naman sila Kangkang ay hirap na hirap po mamasang sa buhay. Ay ano ho, Ako lang po ang kasi tao naman na nangungupahan, nagtatrabaho. yung obligasyon ay intindihin. Kasi nangungupahan ho eh. Mm. Yan naman ho ay bago ko din naipundar, nangutang din ho ako. Nagbayad din ho ako ng obligasyon. Yung huling pag-uusap niyo po ni Kangkang, ano po ang inyong napagkaisahan? Sabi niya ho, magbabayad daw ho na siya ng tuloy-tuloy. Bago lang po na idinimanda ko siya. Saan niyo po idinimanda sa Kangkang? Sa barangay po. Siguro, pagka hindi nakabayad ho siya minsan ng 8 buwan, ayan ho dinidimanda ko. So hindi lang isang beses? Hindi lang po isang beses. Napakarami na ho naming paghaharap niyan. Dahil ako lang po ang kaya niya ipapabarangay. Lagi lang paulit-ulit. Dito po sa Kaitanin Action, ano po ang inyong inaasahan mangyari, Mama Sang? Magbayad ho siya ng ayos sa upa niya. Tapos yung trabaho ko, pag maulan, wala ho akong kita. Kaya ako ho'y manicurista, masahista. Kasi ako ho yung manicurista na pag-alagala lang ng amin hong barangay. Ito ay ating pag-uusapan. At maraming salamat muli po sa inyong pagtitiwala sa amin. Okay po. Aling Kangkang, maraming salamat po sa iyong pagdalaw sa amin dito. Siguro narinig niyo po yung mga deklarasyon ni Mama Sang. Ano po ang nais niyong sabihin? Ang ano ko lang po sa kanya, yung maniningil po siya, nasa ano po sa kalsada kasi sigawan niya. Sabi ko, dapat pag maningil ka sa bahay, hindi yung kung saan kanya makita, sisigawan kanya. Wala pa nga magpambayad. Sabi ko, Mama Sang, alam mo naman, ako lang ang nagtatrabaho. Ako po ay isang street sweeper lang. Magkano lang po isang araw? 175 lang po ang isang araw po. Yung kinsinas ko po, 2,600 lang po. Tapos yung upa ko sa bahay sa kanya, dati 1,500. Tinaasan naman niya po ng 500, naging 2,000. Sa 2,600 po yung kita ko sa kinsinas, magbabayad pa po ako ng kuryente. Minsan ang kuryente ko binabayaran, 1,100, sal, 1,100. Pinakiusapan ko po siya na, Masang ganitong ano na lang ako magbigay sa'yo. Hindi, magbubunga nga na siya pag hindi siya mapagbigyan. Ang bahay po namin na tinitirahan, giba-giba na. Sabi ko sa kanya, ipaayos mo para maayos yung bayaran ng bahay. May paupahan po ngayon ba na walang kuryente, walang tubig. Dapat yan, may kuryente, may tubig ang paupahan mo. Mahal na nga ang bayad, wala pang kuryente, walang tubig. Na minsan nag-iigib kami sa kabilang ano namin. Doon kami nag-iigib pa, galon-galon. 5 piso ang galon. Tapos ngayon ang kuryente naman, 22 ang kilowatts yung sinisingil sa amin. Ngayon po, iba na talaga po kasi malulugso na kami sa baba. Nakatira din po sa baba. Nasa second floor po kami. Ngayon, ayun lang po yung ano ko sa kanya na paayos niya para maayos din yung pagbabayad ko. Bayadan mo lang. Tapos sagot lang po niya, di raw niya sagot ang pagpapaayos. Gawan daw namin ang paraan. Dapat ikaw ang may-ari, ikaw ang magpapaayos. Ang sinasabi niya po ay paulit-ulit daw po ito.
kayo pumunta sa barangay, kayo'y nangangako po daw po na magbabayad, tapos nagbabayad, tinatanggap naman daw niya, tapos tuloy-tuloy na naman. So, paulit-ulit lang ito. Ano po ang nais niyong sabihin? Lagi ako niyang pinapabarangay pag hindi ako nakapagbayad. Pero may isang bahay po dyan na ilang taon na po hindi nagbabayad, hindi niya mapabarangay. Ako na lang po ang nakikita niya pag hindi ako makapagbigay ng upa sa kanya. Alam niyo kung bakit? Ewan ko sa kanya kung bakit hindi niya kayang ipabarangay yung isang bahay na nangupahan sa kanya. Dahil dati siyang barangay tanod. Yun nga yung sinasabi niya na tinutulungan niya ngayon na nakulong ang asawa. Pero kami lahat tumutulong doon. Pero sa ngayon po, Aling Kangkang, ay mahigit 100,000 na raw ang kanyang computation sa iyong pagkakautang? Ay, hindi po. Hindi po umabot ng ganong kalaki. Kasi sinasama niya yung pandemic. 2016 hanggang 17 na sinabi niyang 11,000 ang utang ko sa kanya. Nabayaran ko yun sa kanya. Nagtataka ko bakit umabot ng ganong kalaki ang bayaran ko sa kanya. Sabi ko parang bumbayata na lumaki yung tubo. Tinitingnan ko kung paano ba lumaki yung utang ko sa iyo. Samantala, binibigyan naman kita sa isang buwan. Minsan, magbigay ko 1,000 ng kinsinas, pag maluwag-luwag ako. May isang beses pa po yung inaano ko sa kanya na hinahamon niya ako na lumabas daw ko ng bahay. Yan ako naman, ayaw kong pumatol sa matanda. Kahit anong sasabihin niya, hindi na lang ako sumasagot kung ano-anong pinagsasabi niya. Parang nanay ko na po siya. Aling Kangkang, sino po ang inyong kasama sa bahay? 2 anak ko po, tsaka yung asawa ko kasi minsan po walang trabaho, minsan meron. Sa ngayon po, wala po ngayon talaga siyang trabaho. So sa isang buwan, ang iyong kinikita po ay 5,000 plus? 5,000 plus lang po. Ang sinasabi po ni Mama Sang ay meron din siyang mga pangangailangan. Kaya kailangan niya yung kanyang hanap buhay dahil nag-loan siya para maitayo yung kanyang mga paupahan. Ano ho ang inyong reaksyon? Naintindihan ko po yung ano niya. Ako lang lagang ipababarangay niya. Marami naman po yung iba na hindi nagbibigay sa kanya. Pagkakatapos niyo po magpabarangay, katabi lang ng kanyang mga paupahan ay ang kanyang bahay naman. Paano po ang inyong buhay araw-araw? Minsan po, binabati ko siya. Minsan hindi po kami nagkikibuan. Aling Kangkang, magkano po ang inyong utang doon sa renta sa inyong bahay, sa iyong pagkakaalam? 6 o 7 buwan lang ang utang ko sa kanya. 6, 12, kung 7, 14,000. Opo. Nagtataka po ako bakit lumaki yung utang ko sa kanya. Pero balak niyo hong bayaran yun? Balak ko pong bayaran yun. Ngayon po ang paupahan po doon sa amin, 5,000. Hindi ko naman po kaya yun. Kaya pinagtsatsagaan ko na lang po yung sira-sira na bahay na inupahan ko. Patuloy natin pag-uusapan ho ito at tingnan natin kung anong payo at ang maitutulong ni Ate Pia at ni Kuya Alan. Aling Kangkang, maraming salamat po. Salamat po. May problemang legal ka Yung ba? anak ko, kanya-kanyang 3 years old. Pinaasa niya ako na hindi pala siya buntis. Paano ko po makukuha po yung anak ko pong 2? Magkomento o mag-message lang sa aming social media pages. We will assign you a lawyer if you want para nga mag-guide ka. You have a strong claim. Sa batas, wala tayong kawalan. Handang ipagtanggol ang inyong karapatan. Ipaglalaban natin ang totoo at yung patas. Sagot ka ng Cayetano in Action with Boy Abunda. Face-to-face po dito sa Cayetano in Action with BA. Narito po ang nagrereklamo si Mama Sang. Samantala, ang inirereklamo naman ni Mama Sang ay si Aling Kangkang. Ate Pia, Kuya Alan, si Aling Kangkang at saka si Mama Sang. Magandang gabi. Salamat po sa inyong tiwala. Nasa batas talaga na minsan pwede mong hindi basta't bayaran yung renta o buo kapag ka hindi inayos ng nagpaparenta sa iyo yung nirerentahan mo. But it depends on yung inyong kontrata. Mama Sang, nung una mo pinarenta sa kanya, ganun na po yung bahay or
nasira siya over time? Maayos ho yung bahay. Maayos Doon sila'y yung bahay. tumira. Tapos overtime po medyo nasira o Nakatagalan na ho. Anong klaseng sira ang sinasabi niyong kailangan paayos? Babagsak na po talaga siya. Ano yung babagsak? Sahig, Yung sahig bubong, po, dingding? pati yung dito nakatira sa taas, bumaba na. Nung tumira kami, di pa kami sumusungko. Ngayon na matagal na, nasusungko na kami pag tumayo. ang usapan nyo nung unang nirentahan, magkano po? 1.5. Ngayon po, 2,000 na po. kaya ko po ito sinasabi kasi nga, yung reasonable expectation. So, syempre ikaw, willing ka magbayad ng 1.5 nung una mong pinasok yon. At willing ka rin na itaas ng 2,000 basta't maayos siya. Pero sa liit ng renta, 2,000 naman. Kung halimbawa, paaayos yon, aabuti ng G's, 15,000. De syempre, maintindihan mo rin si Mama Sang. Kung hindi ka rin nagbabayad, paano ko naman ipapaayos yon? Pero ang sinasabi naman Mama Sang ni Kangkang, yun lang talaga kinakaya niya. Ano talaga ang gusto nyong mangyari? Kasi pabalik-balik kayo sa barangay, hindi sustainable tong relationship. Kasi isang araw, isa sa inyo, puputok na lang sa galit. Mama Sang, kung siya'y mananatili dun sa bahay niya, anong hinihingi mo sa kanya? Bayad ho na buwan-buwan. Na 2,000. Oho. Assuming makabayad po siya dire-diretso 2,000, willing po kayong ayusin yung bahay or where is as is na po yun ngayon? Pwede naman hong ipaayos. Ipapaayos ko, wala naman ho akong pera. O, yung mga nakaraan na bayarin nila, hindi naman nababayaran. Kaya ho nga paulit-ulit na ibinabarangay, pinaaalis ko sila, makikiusap. Ayun nga ho ang nangyayari, naaawa rin ako sa kanila. Yun namang mga salitang ako'y nanghihiyaw, asar na ho talaga ako doon kasi minsan 8 buwan, 10 buwan nang hindi nakakabayad. Sino bang matutuwa sa kanila? Kinakausap po yan sa bahay nila ng maayos. Bukod pa ang kalsada, pag ako'y may tupak na, pinaalis ko na sila, ayaw pa rin umalis. Hindi naman naabot ng 10 buwan na sinasabi mo, hindi ako nagbabayad. Hayaan mo, ngayon, Nagbabayad ako sa iyo. papipirmahin na kita, kada bayad Tama mo. yan. Yun nga. Magpipirmahan Katagal mo tayo. na nakatira sa akin, totoo yung sinasabi ko, na nasa 100,000 na mahigit ang naging utang mo na Sandali, kung babayaran mo. Maganda ho sana talaga may pirma. Yung sa akin naman po, para sa ikabubuti din ninyo, na ayan ho, hindi pa ho kayo bayad. Ngayon, magsasabi pa ho siya na kesyo hindi ganon. Kailangan lang maalala, mabuting isinusulat. Protection mo rin yon. Ako ho, gartong ginagawa ko. Hindi ko lang sila pinapipirma, pero nililista ko yan sa notebook. Pero sa susunod, Naintindihan kahit namin. pirma lang ho sa kanto doon. Kunyari, ito, January, February hanggang December. Pagbigay nyo, sabi mo, pipirma ako. Pag walang pirma doon, ibig sabihin, nakamiss ho kayo. Pag yung palista kasi na may pirma, protection nyo rin eh. Oh. Halimbawa, bago ang kapitan, hindi rin kayo kilala. O kaya, sabi mo yung kapitan, kilala kayo, pero sa korte kayo napunta, hindi ka naman kilala nung West. So pag sinabi mong 100,000, sinabi niya hindi, kanino maniniwala yung West? Pero kung may pirmahan kayo, may ebidensya ka na. Kung 2,000 naman, sa isang taon, 24,000. So kung 100,000, mga 4, maglilimang taon na siyang hindi nakakabayad. Hindi, garto po yun. Buhat nung siya'y tumira, pagka halimbawa, hindi nakabayad ng 10 buwan, papalsin ko yan. Makikiusap na naman ho siya sa akin. Kung halimbawa, 10 buwan siya hindi nakapagbayad o 3 buwan, 4 buwan, Mama Sang, tapos nagbarangay na. Pag nagbigay siya sa'yo, binabayaran niya yung buong 4 na buwan o Hindi pang po. 1 buwan lang? Wala. Kaya mo sinabing naipon na ng ganun Naipon na ho, halos 10 taon na ho naman yung nakatira sa akin. Nag-aaral pa yung mga anak mo? Anong grade? Yung panganay ko po ay grade 8 na po ngayon, pasukan. Okay. Yung isa naman, grade 2 na po. Oo. Ngayon, Kayo pasukan. naman? Wala ho akong kasama. Oo. Pero ho dati, ako ho ay nangungupahan. Oo. Ay ngayon ho, dumating nga ho yung point na wala na rin maiupa. Tapos, pinagbili na nung aking tinitirhan yung bahay nila. Kaya ako ho'y bumalik na dun sa bahay ko. Humahanga ako sa'yo dahil manikurista, masahista, may paupahan. Bilib ako sa'yo dahil kumakayod ka. Ngayon, liwanagin natin sa lahat ng nakikinig, ano? Klaro sa batas na obligasyon ng naninirahan magbayad. Lahat po ng dinahilan nyo na masama ang loob nyo sa style niyang paniningil, napapahiya kayo, naiintindihan ko po yun. Pero obligasyon nyo pa rin magbayad. Opo, naintindihan Hindi ko. pwedeng mawala yon, yung obligasyon na yon.
Yung pinaayos mo dun sa paupahan, binabayaran mo pa yon, di ba? Kaya umaasa siya na regular magbabayad ang kanyang mga nangungupa. May sinabi ka din na bakit ikaw ang pinupintiryan niya, hindi yung isa. Pero hindi dahilan yun, ano? Talagang kailangan magbayad kayo. At kayo naman, sabi ng batas, obligasyon na manatiling tahimik ang nangungupa doon at maayos. Yung katagalan na normal wear and tear, inyo pa rin yun. Pero, yun nga, ang dami mo rin kasing utang sa kanya eh. Kaya, ang hirap mag-accounting, di ba? Curious lang ako, gaano kalaki ba yun? Maliit lang din po. Yan, tungtungan lang yun. Pag umalis sila, Kangkang, Mama Sang, may magre-renta pa doon? Ay, meron ho, madami. Kung meron kang property at pinaupahan mo, magbayad. Pag hindi magbayad, karapatan niya paalisin. So having said that, trabaho naman namin sa CIA with BA, hindi lang magbigay ng payo, pero humanap ng solusyon na makakatulong. Mama Sang, para makatulong sa'yo, babayaran namin ang ilan buwan niya. Diba? So may cash ka na. Pero ikaw, may hanap buhay ka na. Kung tutulungan namin siya magkasari-sari store, siya may hanap buhay. So, win-win. Panalo ka dahil may pangrenta ka na 2,000 a month. Ngayon siya, obligasyon na nila ng asawa niya na palaguin yung sari-sari store. Pero, ang kapalit, Kangkang, maglalagay tayo ng ilang buwan. Kung pagkatapos ng ilang buwan, hindi mo na palaki yon, hindi mo na bayaran, magpaalam ka na kay ano, kasi lahat na ng pagkakataon ibibigay namin. Halimbawa, kung bayaran namin hanggang December na, 10 million, Mama Sang, tapos may konti ka para ayusin yung bahay at meron kang sari-sari showcase. Ang bibigay namin hindi pera, yung ibebenta na at yung maliit na stall. Pero ang commitment mo, magbabayad ka na buwan-buwan. Kung hindi mo kaya 2,000, halimbawa 1,500 lang, ngayon pa lang, tanungin mo na kay Mama Sang. Ang gusto naming gawin, maayos yung kabuhayan mo para maayos kabuhayan niya para wala na kayong problema. Hindi sapat ang kinikita mo para mabuhay kayo. Kaya kami, gusto naming magbigay ng oportunidad sa'yo na gumanda pa kita mo. Kasi ang pinupunto namin, kahit anong masahin natin sa batas, hindi batas ang problema dito. Black and white yung batas. Ang problema dito, economics. So kung gusto natin makatulong ni Kuya Boy, ni Ate Pia, tutulungan ka namin na tumaas yung kita mo. Pero kailangan ng tiwala. Kailangan mapaniwala mo si Mama Sang na etong oportunidad na to, sisipagan mo at babayaran mo talaga siya. So kung araw-araw 50 pesos, pagkatapos ng 30 days, 1,500 yun. O pwede ka bang maglako? Pwede Magsipag rin, tayo. rolling store. Kami mamumuhunan Yun. kung anong gusto nyong ilako. Gusto nyong ukay-ukay, gusto mo tsinelas, gusto mo damit. Pwede naman kayong kausapin ng staff natin kung ano yung feel nyo doon. Anong gusto mo ibenta? Anong gusto mong kaya mong pagkakitaan? Yun na lang po, sari-sari store na lang. Sasamahan ka na lang nung tao namin para tignan ang lugar nyo. Yung tao na namin ang titingin kung rolling store o kung ano man or kung bigasan. Rolling store ang maganda sa kanya. Oo. Kahit saan makakapagbenta. Rolling store ba, pag umuwi na, pwede namang Ay, i-park? wala naman pong problema dahil ako naman hindi nagtatanim ng galit sa tao. So, ang gusto ko lang sabihin sa mga ibang boarders ni Mama Sang at sa lahat ng mga nanonood, intindihin niyo yung kalagayan niya. Katulad ng sinabi ni ate, hindi naman siya malaking negosyante na pwedeng parating tiway na lang. So, kung lahat ng rerenta sa kanya ay hindi magbabayad, siya na buong buhay niya nag-ipon din, nagsipag, Siya mawawalan. malulubog din. Di ba? So, yun ang dapat po natin maintindihan lahat na minsan, pagkalubog tayo, iniisip natin na pwedeng tiway na lang. Pero, baka kasi yung tumutulong sa atin, lulubog din. Pare-pareho tayong lubog, wala nang tutulong sa atin. So, blessing naman po natin dito sa CIA with BA, marami tayong sponsor, marami pong tumutulong at hopefully po, maging successful ka sa maliit na negosyo. But yun nga, yung commitment na hingin namin sa inyo, Kangkang, na maging madali kay Mama Sang, hindi lang maningil, pero yung relasyon nyo ba, di ba? And as you said, Mama Sang, sabi mo, hindi ka naman nagtatanim ng galit. So, bigyan mo ng pagkakataon si Kangkang at bago tayo umalis mamaya, magtatapos tayo. Ibibigay namin sa inyo yung August hanggang December. Pero yun pagdating ng January at hindi tayo ayos, mapipilitan kayo maghanap ng ibang lugar. At ang hindi niya nasabi kanina sa aming pag-uusap ay na-increase na siya ng sweldo. Wala nga lang Christmas bonus,
pero napataas ng konti. Dati, magkano po ang inyong sweldo? 175 po. Ngayon ay ginawang Ginawang 250. 250 na a day. Malaking tulong din yun kung ang tulong ng programa, pati yung increase, mapapadali ng konti. Tsaka yung mga anak mo, bibigyan namin ng school supplies dahil pasukan na. May school supplies na ba? Wala pa po eh. Tsaka kasi kasama dun sa latest findings nga namin sa Education Commission na maraming bata ang hadlang sa kanilang pag-intindi sa mga lessons nila kaya mababa ang sa reading, math, ay dahil gutom din. So, bibigyan din namin ng tulong sa bago pagkain. kayo- Kaya maluluwag ka sa pagkain, makakabayad ka lalo sa kanya ng maayos, ha? Tsaka baka gusto mo rin ng negosyo, baka sabi niya, baka hindi ka namin inaalok, gusto mong iwanan yung pagmamasahista mo at mag-try Ano nga ng po iba. talaga gusto kong magnegosyo. Oo, kasi kita mo. ang massage, hindi naman laging meron. On call. Ang manicure ko din, ganun din. Gusto ko talagang mag-businessan. Anong business gusto niyo? Mga pagtitindahan din, ho. Okay. Sige. Pero namang siguro para bago naman tayo umalis, di ba? Kang, anong masasabi mo rin kay Mama Sang? Mama Sang, maraming salamat po. Hindi naman po ako nagtanim ng sama ng loob sa iyo. Ang masasabi ko lang sa iyo, sana tuloy-tuloy na lang yung pagbabayad. Kasi may obligasyon naman kayo sa akin. So actually, Diyos na sanang maggantimpala sa iyo na marami kang natutulungan na nagiging lax ka dyan. Yun nga po, sa kabaitan ko na sila pinapalampas ko lagi. Pero pagka dumating na nga talaga yung ako'y asar na, ay di nalabas na nga huwan lahat. Ay ang aking mga bahay na isang lako para lamang sa paghulog ko sa loan. Kasi laging sabi, walang trabaho. Eh ngayong gabi naman, cash yung makukuha mo. So malaki-laki ang mahuhulog mo sa sanla. Tapos sabi nga ni Ate Pia, kung ikaw naman ang yung nagtiis din, so tulong din kami sa pagnenegosyo nyo. So excited ako na in the next few weeks, makita kayo. Ha? Magkamayan naman kayo. Magkamayan kayo para naman bago tayo umalis, Oo, dahil kayo'y magkapit-bahay. Maraming salamat. Masang. Maraming salamat. Ang Maritim po ang magkukwento maya-maya lamang kung ano naman ang payo na ihihingi ng ating bisita. Sa pagbabalik lamang po ng... Tulad ng naipangako sa programa, nagbigay ang Cayetano in Action with Boy Abunda ng 5 buwang halaga ng renta kay Kangkang, na agad naman niyang ibinayad kay Mama Sang. Nakatanggap rin ng school supplies ang anak ni Kangkang. Sina Mama Sang at Kangkang ay nakausap na rin ng team tungkol sa posibleng livelihood assistance na maaaring ibigay sa kanila ng programa. Adulting is life. May insurance na ba kayo? Look, para akong mag-aalok ng insurance. Pero seriously speaking, kapag ka nagsarap ang isang insurance company, may mga makukuha ba yung mga naghulog sa kanila? Oo, alam ko meron. Naku, pareho kayo ng question ni Aling Nora, yung OFW. Sinong Aling Nora? Hindi mo kilala si Aling Nora. Ano ka ba naman? Hindi ko kilala. Hindi ko kilala. Ano ba naman pong mga... Okay, quick backstory kay Aling Nora. Nung nasa Singapore siya, naghulog siya sa Loyola Consolidated Insurance Company mula 2012 hanggang 2016 ng halagang 1,400 each. Mga 5 years din siyang nag... Nako, trending yan ah. Ang dami nagre-reklamo dyan ah. Totoo ba? Pero parang ganito, tsikahan lang ng tsikahan. Buti naglakas ng loob si Aling Nora na pumunta dito sa CIUDA. Hindi, to lang. Alam ko kasi dyan, naka-time plan siya. Yung 88,800 niya na nabuo, magiging 125,400 after 5 years. Ngayon, nung nag-mature yung plan niya, sinubukan niyang kunin yung pera niya sa Loyola. Ang problema, mula 2016 hanggang ngayon, hindi pa niya nakukuha yung pera niya ni Aling Nora. Hindi pa nakukuha hanggang ngayon. Totoo yata, yung kapag insurance, mabilis sa singilan.
pero matagal magbayad. Nay, ito naman ang alam ko dyan. Merong property ang Loyola na pwedeng maibenta na hinihintay lang na mabenta. Mabibenta ba kaya? Sana matutulungan ba kaya si Aling Nora? So, kilala niyo pala talaga si Aling Nora. Akala ko ba hindi niyo kilala? Sorry, kilala ko. Pasensya na. Kaya, yun nga, sana matulungan si Aling Nora pag nabenta yung property niya. Matutulungan nga kaya. Yun ang tanong. Tito Boy, Tito Boy. Wala naman yatang hindi nyo kilala. Na po ang Maritim. Narito po para humingi ng payong kapatid sa isang problema na may kinalaman nga po sa insurance. Narito po si Aling Nora. Aling Nora, Kuya Alan at saka si Ate Pia. Welcome po. Hello. Aling Nora, ako na munang magtatanong sa inyo, no? Ang first question ko is, tama ho ba ang narration ng ating Maritim? Kasi paano din tayo paulit-ulit, no? Tama ba ang pagkasabi niya? Tama. Palakpakan natin. Oh, Sabihan ko na talaga ng medalya itong mga to. May pa-memorize pa nung amount eh. Oo. Okay, so para sa viewers natin, makinig kayo ng maigi dahil medyo complicated ito, no? So that's why at least nasabi ni Aling Nora na tama ang pagkasabi nila. Basta naghulugan siya doon sa isang kilala at registered na insurance company. And then nung gusto niya nang kunin yung ano niya, yung hinulog niya, nakarapatan niya, klaro tayo doon, di na niya makuha, right? Okay. And baka ang pwede mong idagdag, aside from, yung follow-up na ginawa nyo is directly with the company, right? Yes. So, have you filed, so since wala kayong narinig doon, may next step ba kayong ginawa? Wala. Basta ang sabi lang nila, mag-report ka. Pag sinabi nila, punta ka dito, balik ka rito, bumabalik ako. Sila nagsasabi sa inyo na balik ka lang? Follow up ka lang ng mag-follow up. Okay. Follow up lang ng follow up. So maglalagay sila doon. Meron pa nga isa na nakalagay doon sa papel ko na makukuha ko na noong January 19. Anong taon? January 19, 2019. Nakalagay dun sa nakalagay sa papel ko. Nyo. Sa papel ko. Kaya nga, kiniklaim nyo. Kasi Kiniklaim sabi ko dun. kasi sabi nila makukuha ko na. So kiniklaim ko. Yes. Ano So pong after sinabi? nung pagdating nung January 2019 na yun, nung pumunta ako, ang sabi nila wala pang pera ang Loyola. Pinaghirapan ko po yun. Talagang magkano lang ang sahod namin sa Singapore that time. Yeah. Dapat po yung panghulog ko sa Loyola na yun, dapat ipanghuhulog ko sa NHA para magkaroon ako ng lote. Alam niyo na wala na yung pangalan ko sa NHA. Pero yung pera ko hindi pa nababalik sa akin. Magkano po ang inyong inihulog mula 2012 hanggang 2016, bawat buwan? Ilang dolyares po galing Singapore? 5 years po yun, 5 years to pay, $50 every month. Ano ang ibig sabihin ng $50 sa iyo? Ay malaking halaga po sa akin yon kasi dapat nga po ihuhulog ko yun sa lupa ko So, para namili maging ka. akin. So, namili ka. Opo, dahil sa ang sabi ng Loyola, ay makukuha ko ng buo yung pera ko. So nag-isip ako, gusto ko lumiit ang babayaran ko sa NHA kasi kung hulugan, mas malaki ang bayad. Anong sakripisyo ang iyong ginawa para Ang lamang... sakripisyo ko po doon, alam nyo ba na hindi ako kumakain pag day off ko? Isisave ko yun para lang sa susunod na buwan na pagbayad ng aking Loyola, nagsasacrifice ako na hindi ako kumain ng isang araw pag day off ko. Yung day off, yun lang yung oras nyo talaga sa abroad na para sa sarili nyo at makasama yung ibang mga Mag-church Pinoy, lang po diba? ako. Mag-church lang, bahay ng pastor, church, bahay ng So, pastor. Yun kasama lang yun sa sakripisyo mo, hindi lang yung literal na hindi kumain pero yung pahinga niya on that day na nagtatrabaho ka 6 days a week, yung ika-7, sabi nga ng Lord, day of rest, pero it's also a day to relax, di ba? Hindi man lang makakain, di ba? Ate, Kuya Boy, that's why nga sobrang nalulungkot pag nababalitaan ko niyan. Kasi nga, sa isang banda, turo tayo ng turo sa OFW, magsakripisyo, mag-ipon kayo. I mean, sobrang na sakripisyo nila, pero parang dagdagan mo pa na yung continuing kaligayahan, di ba, ihulog nyo. At kung sa bangko lang at that time, mababa interest. So marami talagang nag-a-advise during that time, di ba, na ilagay sa insurance, sa pre-need, and then yun nga, sunod-sunod na bumaksak, no, at hindi makabagbayad. So, ang mabuting balita lang dito sa sitwasyon nyo na under receivership, ibig sabihin, may properties pa siya. Sana lahat mabayaran niya. Pero marami talagang nabiktima sa atin mga kababayan, kaya
ang hirap ibalik yung tiwala. Iugnay ko yon dun sa sinabi mo kanina na ang bilis maningil, ang tagal magbayad. That's why nga, sa batas mismo, pag within 15 days, hindi binigay yung claim mo at tama yung claim mo, pwede ka nang pumunta sa insurance commission at hindi lang yung claim. Pati yung attorney's fees, yung danyos, ay pwede mo nang i-claim yon, no? Supposedly nga, para bumalik ang tiwala natin dun sa mga insurance companies na pag ino-operan ka, ang bilis. Pero pag maniningil ka na, no? So I just wanted to inject that kasi maraming nanonood na pamilya ng mga OFWs. It's a good instrument a good financial instrument. Yung damages, Kuya Alan, can that still apply sa claim ni Aling Nora? Dito pumapasok yung sinabi ni ate na complicated kasi tinitignan natin lahat ng papeles niya. So para hindi lang kami magkamali, what we're going to do is our lawyers are going to accompany you. We're going to ask not only for you, pero dun sa mga iba na naipit nga dito sa Loyola. At ang maganda kaya, Tinora, kompleto yung papeles niya. So it would be very easy to ask the Insurance Commission, nasaan na ba to? At ano bang status nitong lahat? At kung sinasabing nililiquidate ang property, to get an estimate, kailan ba maliliquidate yan, paano? Oo nga po, minsan pagpupunta ako doon, kasi may mga papeles akong dala na kasamahan ko sa church, na ako lang yung nandito sa Maynila. Lahat sila nasa probinsya. Nakiusap sila na pag magre-report ako, sasama ko na, kaya marami akong papeles doon. So minsan pinadadala nila ako ng pamasahe para lang makapunta sa Loyola. Kasi wala naman akong income. Gano'n lang yung minsan na meron akong part-time. Meron pong yung bang pagka pupunta ka po sa kanila, i-entertain ka nila. Pero po yung lakad, yung edad ko na to, lalakad ka, yung sa Guadalupe, minsan nagkakamali pa ako ng sakay, mapupunta ako dun sa merong, ferry. Mula dun sa ferry, lalakarin ko yung Burgos na yon. Kasi ayoko nang maligaw ulit Sayang yung pamasahe ko. So mas magandang ilakad ko na lang, maligaw man ako, nilalakad ko. Hindi sayang yung pamasahe ko. Pwede ko pang ipangkain yun. Hindi mahirap po yung pagpunta mo ng Loyola, sabihin sa'yo, ang tagal mong nakapila, ay, hindi pa po tayo nakabenta ng mga kasi wala pa pong pera. Pero I will make sure that kami ni ate will make sure na mapanood ng Insurance Commission tong tatawagin kong testimony mo. Yes. Kasi nga, kung hindi lang sa'yo nangyayari to sa ibang tao, hindi yan talaga yung intent ng mga reforms na ginawa. Dumating na kasi sa point na yung iyong 88,800 doon sa iyong naratiba ay sinasabi mo na po na okay na, hindi na ako umaasa sa 125. Maski ibalik nyo na lamang yung aking perang inihulog. Nasaktan ho ako doon. Ilaban nyo yung 125. Karapatan nyo ho yun. Salamat po. Sa senior na ganito, siyempre may mga anak ako, may mga pamilya din sila. Ayaw rin namang umasa sa mga anak. Kaya minsan pag sinabi nung pastor namin na punta ka dun sa bahay, linisin mo yung bahay, pupuntahan. Makumita lang ng pera. Saan, Ate Nora, yung hinahabol mo ng bahay sa NHA? Saan banda yun? Bagong Silang. Nandun pa ba? Nandun pa po. O sige. Kaya lang wala na yung pangalan ko sa NHA. Tulungan ka rin namin, tignan natin sa NHA. Baka naman, kasi sabi natin, ang OFWs, mga bayani Yes. Right. So kailangan tulungan natin ang bayani. So makiusap tayo. Malaking tulong po sa akin yan. Malaking tulong po. So, ayan po, maraming salamat, Nanay Nora, sa iyong pagdalaw sa amin dito. At narinig niyo po ang tulong na maibabahagi ng programa at ni Kuya Alan at ni Ate Pia. God bless you at mabuhay po kayo. Sa ating pagbabalik, mga katanungan na may kinalaman po sa marriage at relationships, ang itatanong ng Maritim kay Kuya Alan at Ate Pia sa yes or no, dito lamang po sa... Ayon sa Insurance Commission, ang Loyola Consolidated Plans Incorporated ay nasa receivership proceedings dahil sa financial deficiencies. Para sa proteksyon ng mga plan holders, nag-issue ng stay order ang IC kung saan suspendido ang lahat ng payments sa claims hanggang sa may sapat na assets na ng kumpanya ang converted sa cash
at handa na ito para sa distribution. Siniguro ng IC na ang pangalan ni Nanay Leonora ay nasa listahan ng kanilang Schedule of Plan Holders Benefit Payable na dapat makatanggap ng bayad sa kanilang proseso. Kasama ang Cayetano in Action with Boy Abunda sa pag-aabang hanggang sa makuha mo, Aling Leonora, ang perang iyong pinagpaguran. Maraming salamat po, Cayetano in Action with Boy Abunda, sa tulong na inyong nagawa sa akin patungkol sa aking insurance policy sa pagtugon nyo sa akin. Maraming salamat po. Cayetano in Action with Boy Abunda would like to thank Ensaymada from La Luna Cafe. Come home to a delicious tradition. We're located at 103 ML Quezon Avenue, Hagonoy, Taguig. Star Corned Beef. Mas Star Beefy Sarap, mas Star Sustansya, mas Star Sulit. Rica de la Merced Furniture Designs. For inquiries, call 0922-853-1668. May problemang legal ka Yung Diba? ba? anak ko, kanya-kanyang 3 years old. Pinaasa niya ako na hindi pala siya buntis. Paano ko po makukuha po yung anak ko pong dalawa? Magkomento o mag-message lang sa aming social media pages. We will assign you a lawyer if you want para nga mag-guide ka. You have a strong claim. Sa batas, wala tayong kawalan. Handang ipagtanggol ang inyong karapatan. Ipaglalaban natin ang totoo at yung patas. Sagot ka ng Cayetano in Action with Boy Abunda. Kami nagbabalik po dito sa Cayetano in Action with PA Ate Pia, Kuya Alan, yes or no? Narito po ang mga katanungan. Let's go to the first one. Ako po, Kuya Alan, Ate Pia. Ang dami kong followers. Nagpapatanong na naman yung mga followers ko. Pakahirap ng buhay. Ngayon, yung follower ko po, nagpapatanong siya kasi member po siya ng LGBT community. Nasa isang lesbian relationship po siya. Ngayon, may mga pagkakataon po na binubugbog siya ng partner niya. Tatanong siya kung pwede ba daw siyang magdemanda ng violence against women or children or VAUSI against dun sa partner niya. Yes or no? Ang answer is yes. Pero we had to discuss to be sure na ma-covered yun. Kasi ang normal, di ba, ang pangalan ng title is Violence Against Women and Children. So, nung sinabi mong LGBT, teka, women and children. So, teka, woman ba siya? Pero ang sabi kasi sa batas is any person who commits an act against a woman na asawa niya, former asawa niya, o karelasyon niya, o anak. Kaya sinabing any person. So, kaya yung any person na yon, normally, ang iisipin mo is lalaki because inulo ko pa, sabi ko, this law was 20 years ago. I don't know kung naisip pa nila yon, no? Pero kung LGBT siya, pero ang nasaktan niya is a woman or the child, then it's covered. Salamat po. Ang next na katanungan, Ate Pia, Kuya Alan, kasi matagal na akong iniwan ng asawa ko. Ngayon, pinagpalit niya na ako sa ibang lalaki. Ngayon, gusto ko na po ulit magpakasal. Ngayon, pwede ko po ba itong gawin kahit dahil totally matagal niya na akong inabandona ng aking asawa? The answer is no. So when you say asawa mo and what you mean is legally kayong kasal, so kahit na meron na siyang iba, kahit matagal kayo hindi nagkikita, kahit na abandon na, kasal pa rin kayo. Diba? So kung kasal pa rin kayo, hindi ka capacitated, no, na mag-asawa ulit. Just to add lang, unless magfa-file ka ng kaso na annulment ng marriage. No? But the point kasi is may process yon. I-decide ng judge kung yung annulment mo, which the most usual cause is yung psychological incapacity, yung isa sa inyo walang kakayanan to perform their function, then baka pumasok yun. But ang tanong mo was more simple Based on yung situation, pwede bang, hindi, you need a declaration na hindi ka nakasal. Kasi sa ngayon, kasal ka pa. Yes or no question number 3. Kuya Alan, Ate Pia, asking for a friend, nakakuha siya ng decision mula sa National Appellate Matrimonial Tribunal
ng simbahan para ma-annul yung kasal niya. Ibig sabihin po ba neto, wala nang bisa yung kasal niya? Yes or no? So sa mata ng church niya, walang bisa ang kasal niya. Sa mata ng batas, may bisa pa ang kasal niya. May bisa ang kasal niya. Our laws do not recognize yung mga kung anong sabihin ng simbahan. Interestingly lang, because I like to add the backstories also and current events, there are bills filed in Congress na pag nakakuha ka ng church annulment or kung ano man pagpapawalang bisa, sabi dun sa bill, meaning pending pa lang yun, pag-aaralan pa lang. Yes. Pwedeng ang kahulugan nun ay i-recognize na rin yun ng Estado. Pero it's just a proposal pa lang. Yes or no? Question number 4. Kuya Alan, Ate Pia, kinasuhan kasi yung pinsan ko ng kanyang asawa ng isang petition of legal separation. Ilang beses na silang nag-hearing, nagharap sa huwes. And hinatulan sila ng legally separated. Ibig sabihin po ba nun pwede na sila ulit magpakasal sa iba? Yes or no? No. Dahil ang ibig lang sabihin ng legal separation, nire-recognize ng batas na pwede silang hindi tumira together, yung obligation nila to live together. Kaya nga, separation of bed and board, pero kasal pa sila. Di ba? So yun, kaya nga, separation lang. Pero hindi void or hindi inanal ang kanilang kasal. Meron kasing mga tao, and I think ako personally, feeling ko nung mga dating panahon na pinasayang legal separation, marami kasing tao, hanggang ngayon naman na ayaw na talaga nilang, hindi na talaga nilang makayanang makasama to. Hindi naman nila ninanais na mag-asawa pa, basta wag mo na akong pakialaman. Next question. Kuya Alan, Ate Pia, meron kasi ako napanood na recent movie kung saan naghiwala yung dalawang bidang mag-asawa through divorce at nagpermahan sila ng papeles. Paano naging parehong bida yun kung naghiwalay? Ako. Ang tanong ko po, pwede rin bang gawin din yan dito sa Pilipinas? Yes or no? Pirmahan lang, no. Pero, kahit nga pirma, kahit ano, wala nga tayong divorce. So, no talaga, kahit sa anong paraan. Napanood ko yan, pero marami yung eksena sa sine, di ba? Napapadalahan lang ng sulat. Yes. Tapos pag ni-receive mo, yun yung mga drama-drama, na kung pipirma ka. Tapos pipirma ka, i-mail mo ulit. Tapos magbabago isip mo, hanapin mo sa mailbox. Walang ganun sa Pilipinas. Meron pa isa. Our last question. Go ahead. Kanina ko po kasi habang break time, nagbabrowse ako social media. Sa followers mo. Opo. May nakita mo ako nadagdagan. Siyempre. Isa. May nakita pong ad or post. Nakalagay doon, annulment of marriage na hindi dadaan sa korte, sila mag-aasikaso, at saka no appearance. Legal po ba yun? Yes or no? No, absolutely not. At kanina kumukulo nga dugo ni Ate Pia doon kasi blatant na pangloloko. The authorities really have to do something about that. So, yun sabi ni Ate, let's make sure that something's done about yung mga illegal na blatant nandiyan sa social media. Maraming salamat sa inyong mga katanungan at marami tayong natutunan. Pero may pahabol pang tanong. Ngayong gabi ba pwedeng manalo? Yan ang magaganap dahil sa ating pagbabalik tayo maglalaro ng Alan Pia Pick at lahat ng ating studio audience ngayong gabi ay may regalo mula sa ating programa. Lahat ng yan magaganap dito lamang sa Alan Pia Pick dito sa Kaitan in Action with BA. Are you ready to play? Okay, tayo. At hindi lang yan. Walang uuwi na walang regalo mula sa atin dito sa Cayetano in Action. Maraming salamat sa Star Corned Beef, La Luna Ensaymada. Okay, Maritim, ay iikot dahil para malaman natin yung ating Final Four na maglalaro dito sa harap. Sila ngayon ang ating mga marshals. In 3, 2, 1, go! Diyan muna kayong dalawa. Oo, ito muna sila. Okay?
3, 2, 1, go! Meron ka pa Dahil rin. ikaw ang mga kalaban ni Congratulations. Ate Pia. Okay? Babalikan kita dyan. Dito naman. Okay. 3, 2, 1, go! Ngayon naman ay si Ate Pia ang iyong makakatunggali. Handa ka na ba? Okay. 3, 2, 1, go! Hindi pa nagtatapos dyan dahil magpapaiko tayo ng ruleta. Pwede ka pa rin manalo ng 5,000, 3,000 at 2,000 pesos. Go! Anong sasabihin mo, Kuya Alan at Ate Pia? Thank you so much po, Sir Alan and God Ma'am bless Pia and Tito Boy po and sa programa po na Cayetano in Action. Thank you so much po. Maraming salamat. Thank you very much. Mula kay Ate Pia at kay Kuya Alan. Oo, so ito yung 5,000 mo and then ito yung Petron e-Fuel card mo. Ngayon naman, ito na. Si Kuya Alan ang iyong makakalaro. Pauubayan na kita dyan ni Kuya Alan. In 3, 2, 1, go! Ang galing yung dalawa ngayon. Okay. So, ayan. 5,000, 3,000, or 2,000 pesos. And ang iyong Petron e-Fuel card. Ate Pia, Kuya Alan. Thank you so much po sa programang Cayetano in Action with Boy Abunda. Okay. Sa lahat po ng bumubuo. Thank you very much. Kayo naman. Merong regalo ang bawat isa. Maritim. Oo nga naman. Ito, pakiabot na lang doon. Oo. Welcome. Assist na lang, oh. Para pakiabot-abot na lang. Maraming salamat. Sabi ko, it's time to say goodbye for now. Kuya Alan? Hindi po tayo magpapaalam ng wala tayong natutunan, na wala tayong bagong palaisipan, at wala tayong mga bagong kaibigan, no? Yun nga, medyo mabigat yung nangyari kay Aling Nora. Kasi nga yung inipon niya, nagka-problema pa ngayon ng pagkukuhaan niya yung insurance company. But again, that's what I'm grateful na may opportunity tayo to do public service because beyond the legal advice, meron tayong mga after the show support na mabibigay. Si Nanay Nora kanina, sobrang nadala ako ng kanyang kwento dahil maliban doon sa hindi ako kakain pag day off ko para lamang may maitabi ko yung 50 Singaporean dollars, pambayad ko sa insurance. Pero yung hanggang ngayon, you know, she's a senior, wala siyang permanenteng hanap buhay. Pero pag may nagpapalinis ng bahay, naroon siya. Ganun tayo bilang tao. Lumalaban ho tayo para sa ikabubuti ng buhay ng ating mga pamilya. Kaya yung stories nila, Kuya Boy, sa Facebook page natin. I-post nyo po, share nyo po yung mga natututunan nyo dito, and of course po, mag-comment. And marami po sa mga nagiging guest natin ngayon. Right. Diyan po natin nakukuha sa mga active sa ating Facebook page. Maraming salamat. So it's time again, Ate Pia, to say our goodbye. Goodbyes for now. Goodbyes. As our father, the late Senator Rene Cayetano would always say, huwag magpapi, alamin ang batas. Kung may legal na kaalaman, mas mailalaban ang ating karapatan. Basta doon tayo sa tama dahil sa batas, wala tayong kawala. Maraming salamat. See you again next week dito lamang sa ating programang Cayetano in Action!